Lamang ng isang pawn dito si Prague pero hindi pa rin po masasabing super sure ang pagka-winning nito dahil nasa isang side lang, nasa king side lang eh. Hello po sa inyong lahat mga kamatsas, mga kaprobinsya, mga kabikol. Dito po kami hanggang June 7. Ayan, meron kasi kaming family gathering kaya umiikot-ikot kami dito. Okay, at ngayon naman pasadahan natin itong round number 5 results ng ongoing Norway. Pasensya na po, medyo na late, kakauwi lang kasi namin. At sa bakbakan muna nila Praggnanandhaa and world number 3 Fabiano Caruana. Kasi ang world number 2 na ngayon sa live rating si Nakamura eh. Ayan, at nagkapisakan sila mga kamatsas. Sa end part po, pakita ko sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Prague, nag D4, Knight F6 si Fabi, C4, E6, Knight F3, D5, approaching Queen's Gambit, at nag G3. Katalan na ito. Bishop E7, Bishop G2, nag-castle, castle din, kumakapture talaga sa C4, at nag-Queen A4. Ayan, para mabawi kagad yung ginambit na pawn, at nag-A6, Queen takes C4 na, B5, yun nga lang, medyo nakatipid ng tempo si Fabi kasi pagka B5 atake, diretso kagad ng development. Bishop F4, atake sa C7 at nag-Knight C6 at meron din namang counter attack sa D4. Nag-Knight B D2, ayan, para sacrifice yung pawn D4 pero may bawi din naman sa C7 no, sa isang banda. Kumapture dyan, Knight takes D4, syempre bitin po ang bishop, kumapture muna, at dito kumapture muna sa E6. Oo nga naman, kasi nakatreat nga naman yung queen, sayang din yan. Sabi nga ng mga veterano lamang tiyan din yan King takes G2 at nag-Knight D5. Ayun, para depensa na sa C7 at may atake pa sa Bishop F4. At magbilangan tayo ng pawns 6. Tag-anim pa rin naman. Yun nga lang, medyo slightly worse ang block dito kasi yung pawn E6 medyo isolated tatargetin yan. Nag-Bishop E5, ilag. C5, ayan, umilag na rin sa threat. Knight F3, nag-Queen E8, at nag-Rook AD1. At yan ang bagong biryani dito ni Praggnanandhaa. Ayan, Indian kasi si Prag Dito kasi ang madalas ng ginawa dito ay A4, may tumira ng E4 at may tumira din ng Rook FD1. Yan na po yung mga naganap dyan. Pero itong Rook AD1, tingnan natin kung effective ba yan. Queen H5, nag-Queen to E4. Ayan, para timing lang si Prague na pagkaalis ng bishop, baka tamaan yung pawn E6 o kaya pwede rin capturein yung knight. Yan ang mga laman yan Nag-Rook AD8, nakaamoy kagad si Fabi. Teka muna, baka kakapturein mo yan Nag-Rook AD8 para may depensa. At nag-A4, ayan, para medyo mabungi-bungi naman yung solid pawn structure sa queen side. Queen F5, naramdaman ni Fabi, teka muna, parang ang lakas ng atake mo. Queen to queen na nga tayo. Tinanggap naman dito ni Prague at nag-E takes F5. Ayan, medyo sumolid na po yung pawn structure ni Fabi kasi nawala na yung isolated pawn Nag-A takes B5, A takes B5 at nag-Rook A1. Okay, para dyan naman makagawa ng eksena ng pressure. Siyempre, alangan namang ibibigay ang daan na yan. Binarhan kagad, tinapatan ni Fabi at nag-Rook FD1, tiniret ng Knight, Knight F6 umatras at nag-B3 muna. Ayan, para siguro yung bishop matret man ay may babalikan sa B2. Ayan, at nag-Knight E4, Rook D7, ayun na. Kumontrol na sa 7th rank at Bishop F6, exchange, tinanggap uli ni Prague, Knight takes F6 and nag-Rook takes A8. Simple lang ang mga bagay-bagay. Rook C7, tiniret ang pawn and nag-Knight E4. Good move by Fabi kasi ay naging mas aktibo ang Knight, nakadepensa pa sa under-attack pawn. Nag-Knight E5 at nag-Rook E8. Yun lang, nalagyan ng bad move ng computer engine. Dapat daw po ang tira ay B4. Bakit kaya B4? Para mamaya, timing lang ng Rook A3 ma-attack ito. Di pa kasi makaangat kasi may check matchas Yun ang purpose din ng Knight E5 para di makaangat yung king.
Okay, yan lang daw. O, pero balik tayo sa ginawa na Rook E8 na irita si Pabi, pinaalis kagad yan. Knight D3, nagkaroon ng threat. At nag-Knight D2, yun pala, no? Naka-threat yung pawn, naka-threat din yung pawn sa B3. At nag-Rook takes C5, Knight takes B3, Rook takes F5, yun lang, naiwan. Medyo naiwan yung B5 at dito nag-Knight D4, inatake ang tore, atake din sa E2, nag-Rook D5 at nag-Knight takes E2, Rook takes B5. Ayan. Lamang ng isang pawn dito si Prag pero hindi pa rin po masasabing super sure ang pagka-winning nito dahil nasa isang side lang, nasa king side lang 3 and 2. So 3 versus 2. Tingnan natin. Nag-Knight C3, Rook B7, 7 trunk control, Knight D5, nag-Rook D7, Knight F6, and nag-Rook A7, at nag-King F8, King F3, at nag-Rook E7. Ayan, talagang hinamo na. At tinanggap naman ni Prag. Capture, at nag-Knight C5. Kumbaga sa isip ni Fabi, lamang ka po, nandun na tayo. Pero nasa isang side. At sumasang-ayon naman ang evaluation bar. Hindi naman talaga decisive advantage ito Nag-King F7, King F4, at nag-Knight D5 check, King E5. Time check tayo. Lamang ng oras si Pabi. Mahaba pa. Knight E7 at nag-H4. Nag-Knight C6 check. King E4 at nag-H6. Nag-G4. Wala pa rin progress. Still, ang sinasabi ng evaluation bar ay okay lang. Knight D3. King F6. Knight to F4. Ang purpose po dito, ang goal dito ni Prag sa ganitong endgame, syempre ma-exchange yung malilikot or malikot na knight. Pag na-exchange siya ang king and pawn, easy win for white. Kailangan ma-convert sa king and pawn ending Nag-G5, H takes G5, king ang pinang-capture, and nag-F3, nag-Knight to C6, Knight E6 check. Ayan, medyo masama yung dating ng king dyan, nakadikit kasi masyado. Ayan, para mapaatras. And nag-Knight D4 hamon, Knight E5 ilag, at nag-King to F4, Knight D3 check, King E3, Knight E5, nag-King F4, check ulit, King G3 lumipat naman sa kabila, and nag-Knight E1, push, Knight D3 ulit, and nag-Knight F3. Ayan mga kamatsas, kayo po tanungin ko. Parang ang hirap i-progress talaga nito, no? Pero, mga kamatsas, kagaya ng sinabi ko sa pinakabukana pa lang, nagkapisakan sila. Nagkapisakan to. Mukhang nagkaroon ng membro ng Pilit Boys team dito, kagaya ni Magnus Knight E4 checking, E6, King F3. At nag-Knight E7, Knight G3, nag-King D5. Still, prente ang evaluation bar, healthy sa position ni Pabi. King E6, King D4, nag-King F6, King E4, nag-King E6, pantay na pantay talaga Knight E2, Knight G8, Knight D4 check, King F6, ayun laing mga kamatsas. Pag King F6, kitang-kita evaluation bar, boomy ang posisyon ni Fabi. Dapat daw po ang tira ay King F7. Yan pala ang accurate. Yun nga lang, medyo parang masakit sa mata na tipong parang makakasulong ang King dyan. Pero pag nag-King F5, Knight E7 check lang naman. Oo nga, no? Wala pa rin pala, no? Pero ito po continuation. King F5, ayun, Knight F6, and Knight B5, tapos Knight D5, etc. Ang nakikita ko dito, as long as yung king makadikit sa pawn, laging may pangbangga sa posibilidad na makapass pawn. Ayan, so okay lang ang black dyan. Pero, balik tayo mga kamatsas sa ginawang King F6. Mukhang parang wala. Pero ang lupites na pala ng paparating mga kamatsas. Ano kaya ang best move na ginawa ng white dito? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Knight F5, good move. Nag-King E6, no? Yan, kasi hindi po makagalawang knight, makukuha kasi yung pawn H6 At baka naiisip nyo, coach, paano kung mag-King G6? Papasok naman unti-unti. Mamimisa naman ang puti dyan paunti-unti. Kaya,
ang naging desisyon ay nag-King E6 para perfect opposition, hindi pa rin makalapit ang King. Ang ginawa, King D4. Another good move by Prague. And wala nang oras si Prague ha. Less than 30 seconds na lang. 7 minutes pa si Pabi. King F6. Ayun mga kamatsas. Dito nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Kita nyo na no? Hindi ko napapasil ha. Boom! Knight takes H6. Malupait ka Pragi. Nag-Knight E7 dito si Fabi. Ayan, kasi pag kinain, mag-G5 check. Pag pumunta sa G6, kakapturing yan. Pag kinapture po yan, King E5. So very simple, King and Pawn ending, panalo yan. Maipopromote yan. Okay? Balik tayo. Pero, nag-Knight E7, King E4, King G6, and nag-G5. Syempre, para depensahan, nag-King H5, at nag-Knight F7, Knight G6, and King to F5, Knight E7 check, King E6, Knight C6, hanap ng mga kalikalikot si Pabi, baka malito pa yung batang si Prague, medyo bata pa yan, binatilyo pa lang yan. King G4, tineret ang pawn, and Knight D6. At ang tanong, papaano aawatin po ang paparating na G6, G7, ipopromote na ang pawn at gagawing queen yan. So dito po, pag Knight D6, nag-resign na si Fabi. Nako, nagulat na naman ang buong mundo. Diba? World number 1 pinisak, long game. World number 3 pinisak. Natalo nga lang siya nitong nakaraan kay Nakamura. Tinamaan siya kay Nake. Pero, alamin po natin, ito ang kanilang standing mga kamatsas after round number 5 dahil mamaya ang round number 6. Nakamura, 10 points. Magnus Carlsen, 9 points. Pragnananda, ayun, nasa pangatlo po siya with 8.5 points. Alireza Firusia, 6.5. Fabiano Caruana, 5 points. And World Champion Ding Liren, 2.5 points. Ayan. Meron pa tayong i-analyze mga kamatsas para mas matuto tayong mabuti sa mga bagay-bagay na mga ganitong high-class, high-level game na makakapulutan natin ng pampaimprove ng paglalaro natin ng chess. Ayan, maraming salamat po mga kamatsas sa inyong matigang panonood. So, patawarin nyo muna ako. Wala muna tayong puzzle ngayon ha. And wala muna tayong shoutout kasi nasa studio, nasa bahay yung pag-design ko nun eh. Ngayon kasi gamit ko ay laptop ni Queen Kwang Kwong eh. Kaya hindi ko masyado kabisado. Pinorma ko lang ng ganito mga kamatsas. Pagtyagaan nyo na po sana ha. Maraming salamat po at wait sa ating next video. Kita kits!